Matapos ipresenta si Ronnie Dayan sa Camp Crame kanina, dinala naman siya sa Kongreso kung saan inamin niya sa isang press conference sa harap ng mga kongresista na tumanggap siya ng pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Senator De Lima. Live mula sa Quezon City, may report si Tina Panganiban Perez. Tina. Jessica, inamin ngayon ni Ronnie Dayan na tumanggap nga siya ng pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Senator Laila De Lima. Nangyari raw ito ng 5 beses noong 2014. Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Eh, yung si Kerwin. Kay Kerwin meron. Pero yung drug lords na nakakulong, meron akong natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Sir Ronnie Dayan, hihingi po ba kayo ng immunity kapag humarap po kayo tumestigo sa House Committee on Justice? And Congressman Umali, is the committee inclined to grant him that if he does seek immunity? Sir, kayo po, si Sir Ronnie Dayan, hihingi ba siyang immunity? And Chair Umali, ibibigay niyo po ba kung humingi siya? Sige, ikaw muna, Ron. Pwede po akong humingi, sir, ma'am. Hihingi po. Sa amin naman, sa ganang amin, dito sa Kongreso, kailangan magsabi siya ng totoo. So, it will all depend on yung sasabihin niya at kung ito'y totoo at ito'y makakatulong sa ating sinisiyasat sa legislative inquiry on NBI proliferation of drug syndicates in NBP, sorry. Ay, bakit hindi? Of course, that is, we will recommend sa committee, pagbobotohan namin to. Iniharap ngayong gabi kay House Speaker Pantañon Alvarez si Dayan na dating driver ni De Lima. Wala na siyang bulletproof vest kanina. Si Dayan ay inaresto sa bisa ng warrant na pinirmahan ng Speaker matapos i-contempt si Dayan ng House Committee on Justice dahil sa pang-iisnab nito sa subpoena para sa investigasyon ng Komite sa Bentahan ng Droga sa New Bilibid Prison. 7:58 p.m. pinaghapunan muna si Dayan sa Office of the Speaker dahil nanghihina na raw ito sa gutom bago dinala sa Speaker's Social Hall. Ayon kay House Sergeant at Arms Ronald de Tabali, dito sa Batasan Pambansa ang detention center ni Dayan. Pinangunahan ni na House Majority Leader Rudy Fariñas at House Committee on Justice Chair Ray Umali ang ocular inspection sa magiging detention center ni Dayan sa Kamara. Malapit lang ang detention room sa opisina ng House Sergeant at Arms sa Legislative Security Building. Ayon kay de Tabali, kaya naman daw nilang bantayan ang seguridad ni Dayan. Philippine Marines ang nagbabantay talaga sa Batasan Pambansa at sa labas lang ng compound ay may estasyon ng pulis. Mas madali rin daw ang pagdadala kay Dayan sa pagdinig ng House Committee on Justice kung narito siya sa Kamara. 24 oras daw na may bantay sa kwarto si Dayan, hindi siya papayagan tumanggap ng bisita at hindi papagamitin ng mga communication gadget. Ayon kay Justice Committee Chair Umali, pagpapatuloy nila ang pagdinig para dinggin ang testimonya ni Dayan sa Huwebes. Ito ang kwartong balak gawing detention center ni Ronnie Dayan. Yung mga bintana rito na puna ni House Majority Leader Rudy Fariñas na walang grills. Itong kwartong to meron ding aircon, 2 ceiling fans. Itong mga mesang ito, balak alisin at palitan ng sofa at kama. According to General Detabal, may kapasidad naman kasi ang security namin dito is Marines, no? And nandyan lang naman yung station, police station. Kanya I think based on the assessment ng Sergeant at Arms namin, they can secure. But then whether the facility is appropriate or not is another matter. Jessica, ayon kay Dayan, wala silang komunikasyon ni De Lima doon sa panahong hinahanap siya ng Kamara. Sinubukan daw niyang magpadala ng text message kay Senator De Lima sa pamamagitan ng kanyang anak pero wala raw tugon ang senadora. Sinabi pa ni Dayan na sa ngayon wala pa rin daw siyang abogado pero nangako ang House Committee on Justice na bibigyan siya. Jessica? Sinabi niya na 2014 siya nakatanggap ng pera kay Kerwin Espinosa. Tama ba, Tina? At that time, nasa employ pa siya ni, I suppose, Secretary De Lima pa at that time. Tama kasi ang sabi niya, Dayan, umalis siya sa employment ni De Lima noong 2015, Jessica. So noong 2014, alam daw ni De Lima na tumatanggap siya ng pera galing kay Kerwin at yun ang ibinibigay niya sa senadora, Jessica. Pero
Anong personality ni Kerwin Espinosa nung siya ay nagbibigay ng pera kay Dayan? Kasi sinabi niya na hindi siya tumanggap ng pera sa mga drug lord sa Bilibid. Gayong si Espinosa is also identified as the biggest drug lord in the Visayas, kung hindi ako nagkakamali. Why was he receiving daw money from Kerwin Espinosa? Pinaliwanag niya ba, Tina? Actually, hindi, Jessica. Sinabi lang niya hindi siya tumatanggap ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. Hindi raw niya kilala yung mga nagdawit sa kanya doon sa pagdinig ng House Committee on Justice. Hindi raw siya gumamit ng droga, hindi rin daw siya nagbenta ng droga. Pero nung tinanong siya ni House Majority Leader Fariñas kung kay Kerwin daw ba ay ako tumatanggap itong si Dayan ng pera, sinabi niya ay oo. Pero hindi na niya dinetalye yung tungkol dyan. Marami ring mga tinatanong sa kanya about his alleged involvement sa drugs trade sa Bilibid. Pero ang sabi niya, antabayanan na lang daw yung magiging testimonya niya sa Webes. Jessica. Did it look like he was malaya niyang sinasabi yung ganong mga statement niya at hindi ito punersa o hindi ito from a script? Talagang kusang loob niya na sinabi yung pagtanggap niya ng pera kay Espinosa for Senator or Secretary de Lima, Tina? Well, yung tungkol sa kay Kerwin, specific kasi yung tanong ni House Majority Leader Rudy Fariñas. Specific na tinanong niya, kay Kerwin ba tumatanggap ka? So nung sinagot yan ni Ronnie Dayan, yung kanyang demeanor naman mukhang relax naman siya nung hinarap siya sa amin kanina sa Speaker Social Hall. Medyo nakikita nyo naman yung kanyang demeanor dyan. Medyo relax yung pagkakaupo niya, nakachinelas na siya, wala na siyang bulletproof vest. Jessica, nakapaghapunan na rin siya ng mga oras na yan. Kasi sa pagkakatanda ko, Tina, correct me if I'm wrong, di ba? Prerequisite bago ka bigyan ng immunity or bago ka gawing state witness, prerequisite na meron kang kinalaman sa anumang wrongdoing. So, did it look like kung inamin niya na may connection siya kay Kerwin Espinosa, who has been established to be an alleged drug lord, that in itself, kumbaga, qualification for him to be given immunity or to become a state witness? Well, hindi siguro natin dapat kalimutan, Jessica, yung isa ring requirement na dapat least guilty. Kaya ang sabi ni Chairman Umali, malalaman natin sa Webes kung ano ba yung mga sasabihin nitong si Dayan at pagbobotohan daw ng mga miyembro ng komite yung kanyang hiling na immunity at kung pagbobotohan ng mga miyembro ng House Committee on Justice na ibigay ito sa kanya, irerekomenda naman nila ito kay House Speaker Alvarez. Jessica. Clarification ulit. Ang House of Representatives, particularly this committee, sila ang nag-initiate o sila ang nag-request sa PNP to conduct a manhunt dito kay Dayan. Tama ba? Yung manhunt, Jessica, ay resulta ng subpoena na inilabas ng House Committee on Justice. Inisnab kasi yon ni Ronnie Dayan. So nung inisnab yon ni Dayan, kinontempt siya at naglabas itong si Speaker Alvarez ng isang arrest warrant para dito kay Dayan. So nung pinirmahan na ni Speaker ang naturang arrest warrant, ipinakalat na ito ng Legislative Security Bureau sa mga concerned agencies, yung PNP, DOJ, NBI para tulungan itong Kamara na hanapin itong si Dayan. Jessica. Ano ang sabi ng mga miyembro ng Committee on Justice dito sa kuha ngayon kay Dayan, Tina? Ito na ba yung inaantay nilang missing link doon sa kanilang puzzle na binuo by way of those hearings tungkol sa di manoy drug trade sa Bilibid? Tina? Tama, Jessica. Sabi noon ni Chairman Umali na oras na mahanap itong si Dayan ay ipagpapatuloy nila yung pagdinig ng House Committee on Justice. So ganyan kalaki yung papel na tinitingnan ng House Committee on Justice na papel nitong si Ronnie Dayan sa naging kalakalan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison, Jessica. Okay. Sa Senado bukas ay may hearing kung saan ipipresenta naman si Kerwin Espinosa. Itong House of Representatives Committee on Justice, bukas naman din ipipresent si Dayan naman. So sabay itong hearings na to, Tina, tama ba?
Isasagawa, Jessica, ng House Committee on Justice yung pagpapatuloy ng investigasyon nito sa Huwebes na lamang, Jessica. Okay. Pero malinaw itong si Chairman Umali, first crack sila kay Ronnie Dayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Tina Panganiban Perez.